sa mataas na bahagi ng kabundukan ng Mindoro kung saan ang ulap ay tila dumadampi sa mga bubong ng mga payak na bahay, nakatira si Amira, isang dalagang katutubo na 22 taong gulang. May likas na ganda ang kanyang mga mata na kulay tsokolate at ang kutis niyang kayumanggi ay tila pinanday ng araw at hangin ng kabundukan. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, may dignidad at halakhak na hindi kayang palitan ng salapi ang bawat araw niya. Kasama ni Amira, sa isang maliit na bahay na yawi sa kahoy at pawid ang kanyang mga magulang at bunsong kapatid na si Lando. Ang kanilang komunidad ay binubuo lamang ng halos 30 pamilya, magkakakilala at magkakaalalay. Amira, maaga pa pero kailangan na nating magtanim bago uminit ang araw. Tawag ng kanyang ama habang inaayos ang lumang asarol. Sandali lang po, itay, sagot ni Amira habang tinatali ang kanyang buhok gamit ang piraso ng tela na hinabi mismo ng kanyang ina. Lumabas siya ng bahay na may dalang basket na gawa sa ratan, handa para sa mga ani o anumang makukuha sa bukid. Ang pamumuhay nila ay umiikot sa pagtatanim ng mais, kamote at saging. Kapag panahon ng anihan, sabay-sabay silang nagtutulungan sa pang-aani at ang ilan ay ipinagpapalit sa kalapit na bayan para sa asin, asukal at kaunting kape. Wala silang telebisyon o internet. Ang radyo lamang ni Kapitan Mario ang nagsisilbing boses ng labas na mundo. Sa mga araw na walang trabaho sa bukid, sinasanay ni Amira ang sarili sa paghabi ng banig at paggawa ng makukulay na telang ginagamit sa tradisyonal na kasuotan. Anak, maganda na ang pattern na ginagawa mo. Para iyan sa kasal mo balang araw. Biro ng ina niya habang naglalagay ng bagong sinurit sa kanilang habihan. Ngumingiti lang si Amira at sumasagot ng, "Malay natin nanay, baka magamit ko nga iyan." Malapit din siya sa kanyang bunsong kapatid na si Lando, na 10 taong gulang pa lamang, ngunit marunong nang tumulong sa mga gawaing bahay. Madalas silang magkasama sa paghahanap ng isda sa ilog sa paanan ng bundok. "Ate, tignan mo, ang laki ng huli ko," sigaw ni Lando isang hapon habang hawak ang isang tilapiyang gumigiling-giling pa. "Ang galing mo talaga, Lando. Siguradong matutuwa si nanay sa ulam natin mamaya," sagot ni Amira, sabay lagay ng isda sa kanilang lambat. Sa gabi, nagtitipon ng pamilya sa harap ng maliit na siga sa loob ng bahay. Doon sila nagkukwento ng mga alamat at kasaysayan ng kanilang ninuno. Madalas ay si Lolo Pilo ang bida sa mga ganitong tagpo, ang matandang tagapag-ingat ng kasaysayan ng tribo. Noong araw, anak, may mga dumadayo rito para kunin ang ating lupa, pero matapang ang ating mga ninuno. Uwento niya habang binabasa ang mga mata ni Amira. Sa ganitong paraan, natututo ang dalaga na pahalagahan ang kanilang kultura at karapatan bilang katutubo. May mga araw din na bumababa si Amira sa bayan kasama ang ibang kababaihan para magbenta ng kanilang mga hinabing produkto. Bit-bit nila ang mga banig, tapis at telang may makulay na disenyo. Kapalit nito, bumibili sila ng harina, sabon at kaunting candy para sa mga bata sa baryo. "Amira, baka gusto mong mag-aral sa bayan?" Minsang sabi ni Aling Nena, isang tindera sa palengke na nakapansin sa talino at bait ng dalaga. "Gusto ko po, pero hindi po sapat ang pera namin," magalang na sagot ni Amira. Sa puso niya, may pangarap siyang mas makilala ang mundo sa labas ng bundok. Ngunit alam niyang kailangan muna niyang unahin ang pamilya. Isang umaga, habang abala si Amira sa pagbubungkal ng lupa, huminto siya sandali at minasdan ang tanawin. Sa malayo, tanaw niya ang malalawak na kagubatan na bumabalot sa bundok. At sa dulo nito ay tila may kinang mula sa araw na tumatama sa isang malaking estruktura. Isang mansyon na halos hindi napapansin ng karamihan dahil sa layo nito mula sa kanilang komunidad. "Itay, kanino po ba ang malaking bahay na iyon?" tanong ni Amira habang itinuturo ang direksyon. "Matagal nang nakatayo iyan sa isang mayamang negosyante na halos hindi nagpapakita sa bayan," sagot ng ama. Halatang walang gaanong alam tungkol dito. Sa simpleng pamumuhay na mayroon sila, bihira silang makatagpo ng mga mayayaman o banyaga. Ang pinakamalapit na karanasan ni Amira ay noong minsang may dumaan na grupo ng turista para mag-hiking
na nagbigay sa kanya ng tinapay at bote ng tubig bilang pasasalamat sa pagturo niya ng daan. Sa kabila nito, hindi siya masyadong interesado sa material na bagay. Mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan at kaligayahan ng kanyang pamilya. Ngunit sa ilalim ng payapang tanawin ng bundok, may mga hindi nakikitang panganib na unti-unting lumalapit. Wala pa sa hinagap ni Amira na ang katahimikan ng kanyang mundo ay magbabago at ang simpleng dalagang sanay sa bukid at habihan ay haharap sa sitwasyong magdadala sa kanya sa mismong pinto ng malaking bahay na iyon na kanina lamang ay pinagmasdan niya mula sa malayo. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa banig at pinapakinggan ang huni ng mga kuliglig, napapikit siya ng may ngiti sa labi, hindi alam na sa mga darating na linggo, ang kanyang pangalan ay magiging bahagi ng isang kwento ng panganib, pagtakas at pagliligtas. Isang kwento na mag-uugnay sa kanya sa bilyonyaryong hindi niya kilala at sa lihim na magbabago ng landas ng kanyang buhay magpakailanman. Lumipas ang ilang linggo mula nang tanawin ni Amira ang malaking bahay sa malayo. Akala niya ay mananatiling tahimik ang kanilang pamumuhay. Ngunit isang umaga, napansin niyang may mga di pamilyar na tao sa paanan ng bundok. 3 lalaki na nakasuot ng malilinis ngunit kupas na uniforme, may dalang mga bag at tila may sinusukat sa paligid gamit ang mga metro at papel. "Nanay, may mga bagong mukha po sa may ilog," sambit ni Amira habang nag-aayos ng mga gulay sa basket. "Sino kaya ang mga iyon?" Sumulyap ang kanyang ina mula sa paghuhugas ng mga pinggan. "Baka mga taga-bayan lang yon na may proyekto. Basta iwasan mo munang lumapit, hindi natin sila kilala." Tumango si Amira, ngunit ang kuryosidad niya ay hindi maikukubli. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang kumalat ang usapan sa baryo. May nag-aalok daw ng trabaho sa bayan kapalit ng maliit na bayad, sabi ni Kapitan Mario habang nagtitipon ang ilang kalalakihan. Pero hindi malinaw kung ano ang trabaho at kanino sila magtatrabaho. May ilan sa mga kabataang lalaki ang naengganyo, dala ng pangakong kita at libreng pagkain. Ngunit para sa matatanda, may kakaiba sa alok na iyon. Isang gabi, habang nag-iigib si Amira sa poso malapit sa gilid ng kagubatan, napansin niyang may kumikislap na liwanag sa di kalayuan, tila mula sa flashlight. Sinundan ng mahinang yabag at pabulong na usapan ng mga lalaking hindi niya kilala. Mabilis niyang tinapos ang pag-iigib at bumalik sa bahay, bahagyang hinihingal. "Itay, may mga taong naglalakad sa gubat kanina. Hindi ko sila kilala." Bulalas niya. Napakunot ang noo ng kanyang ama. Kailan pa sila nagsimulang maglibot dito? Tanong nito sa sarili. Kinabukasan, nagpulong ang ilang lalaki sa baryo para magtakda ng gabing pagbabantay. Hindi natin alam kung anong pakay nila, pero mas mabuting maging handa, sabi ni Mang Ador, isa sa matatapang na mangingisda sa komunidad. Samantala, nagsimula ring mawala ang ilang alagang hayop ng mga kapitbahay. Una ay ang kambing ni Aling Sita, sinundan ng 2 manok ni Mang Lando. Hindi normal to, hindi basta mannanakaw ng hayop ang mga taong tagabayan, bulong ng isang kapitbahay. Bawat pagkawala ay nagdadala ng dagdag na takot sa buong pamayanan. Isang hapon, habang naglalakad si Amira pauwi galing sa ilog kasama ang kapatid niyang si Lando, may sumulpot mula sa gilid ng daan. Isang lalaking matangkad, maputla at may suot na lumang sombrero. "Magandang hapon," bati nito na may malamig na ngiti. Hindi agad sumagot si Amira, ngunit tinanguan niya ito bilang paggalang. "Maganda rito sa inyo. Tahimik, pero baka hindi magtagal," bulong ng lalaki bago tumalikod at tuluyang maglakad palayo. Pagdating nila sa bahay, agad niyang ikinuwento sa kanyang ama ang nangyari. "Hindi maganda ang sinabi niya, Amira. Lalong dapat tayong mag-ingat," sabi ng ama, halatang nababahala. Sa kabila ng mga babala, patuloy pa ring nakikita si Amira ng mga estrangherong nagdaraan sa kanilang lupain. Minsan, may isang lalaking dumaan at nagtanong kung saan ang daan papunta sa bundok. "Bakit po kayo pupunta roon?"
Wala pong daan maliban kung kabisado ninyo. Sagot ni Amira. Mumiti lang ang lalaki at naglakad ng hindi nagpapaalam. Mula noon, mas naging mahigpit ang pagbabantay ng kalalakihan sa baryo. Sa tuwing dapit hapon, nag-iikot sila sa paligid ng mga bahay at sa gilid ng kagubatan. May mga pagkakataong naririnig nila ang mga yapak sa dilim. Ngunit sa tuwing susundan, nawawala na ang mga ito na parang usok. Isang gabi, habang natutulog si Amira, ginising siya ng kanyang ina. Amira, may ingay sa labas. Parang may humahaplos sa dingding. Bulong nito na may halong takot. Tahimik silang lumapit sa maliit na siwang ng dingding at sinilip ang dilim sa labas. Sa liwanag ng buwan, may anino ng dalawang lalaking tila sinusuri ang kanilang bakuran. Bago pa man sila makapag-react, mabilis na lumakad ang mga ito papunta sa direksyon ng gubat. Kinabukasan, kinausap ng kanyang ama si Kapitan Mario. "Kap, kailangan na nating mag-ingat. May mga taong palaging nasa paligid. Hindi ako mapapalagay." Tumango si Kapitan. "Magpapatutad tayo ng curfew. At lahat ng kababaihan, lalo na si Amira, huwag lalabas mag-isa." Sa loob ng mga sumunod na araw, naging mas tahimik at mabigat ang hangin sa kanilang baryo. Bihira nang makita si Amira sa ilog o sa palengke. Sa halip, tinutulungan niya ang ina sa bahay at naglalaan ng oras sa paghahabi. Ngunit kahit abala siya, hindi niya maiwasang sumilip sa bintana tuwing gabi, nag-aabang kung may muling lilitaw na anino sa dilim. At sa kanyang puso, nagsimulang sumibol ang takot na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na may paparating na panganib na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Madilim ang gabing iyon sa kabundukan, walang buwan at tanging huni ng mga kuliglig at awit ng mga palaka ang bumabalot sa paligid. Nakatulog si Amira sa banig, katabi ang kanyang ina at bunsong kapatid, habang ang kanyang ama ay gising pa. Nagbabantay sa maliit na balkonahe ng kanilang bahay. Ilang linggo na ring may mga hindi pamilyar na tao sa paligid. At ramdam ng lahat na may kakaibang tahimik na bumabalot sa baryo. Pahimik na tila may mabigat na balak. Biglang may narinig na kaluskos sa gilid ng bahay. Mabilis na napatayo ang kanyang ama at sumilip sa dilim. "Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot, ngunit kasunod noon ay dumagundong ang mga yabag ng maraming paa. At bago pa siya makareact, may tatlong lalaking may takip ang mukha na sumugod sa loob ng bahay. "Amira, tumakbo ka!" sigaw ng ina niya habang itinutulak siya palayo. Ngunit mabilis siyang nahablot ng isa sa mga lalaki. Itinulak siya sa lupa at pinigilan ang kanyang mga braso. "Bitiwan niyo man ako!" sigaw ng kanyang ama. Ngunit nabundol siya ng isa sa mga salarin at natumba sa gilid. Nanlilisik ang mga mata ng isa sa mga lalaki habang hinahatak si Amira palabas ng bahay. "Sumama ka ng tahimik o mas masahol pa rito ang mararanasan ng pamilya mo." Malamig nitong bulong. Naramdaman niya ang matulis na kutsilyo sa gilid ng kanyang tagiliran. Hindi niya magawang sumigaw. Nanigas siya sa takot. Habang hinahatak siya palabas, nakita niya sa gilid ng kanyang paningin ang kanyang bunsong kapatid na umiiyak at pilit kumakapit sa kanyang paa. "Ate, huwag kang aalis," sigaw ni Lando. Ngunit tinulak siya ng isa pang lalaki at tumilapon sa lupa. Tumakbo ang kanyang ina para yakapin si Lando at sabay na yakapin ang kanyang ama na pilit bumabangon kahit sugatan. Sa gitna ng kaguluhan, nakarinig siya ng mga sigaw mula sa ibang bahay. "Tulungan niyo kami, may umaatake!" Ang iba sa mga kalalakihan sa baryo ay nagsimulang lumabas dala ang mga itak at sulo. Ngunit mabilis ding umatras nang makita ang mga armas ng mga kalalakihan, baril at matutulis na bolo. Ang takot ay dumaloy sa buong komunidad. Mabilis na dinala si Amira sa masukal na bahagi ng kagubatan. Nararamdaman niya ang matutulis na damo at tinik na tumatama sa kanyang mga binti, ngunit wala siyang lakas para lumaban. Sa gitna ng dilim, tinakpan ng isa sa kanila ang kanyang bibig ng maruming tela at saka siya tinalian ng lubid sa magkabilang kamay. Pagdating nila sa isang malawak na clearing, itinulak siya sa tabi ng isang punong malaki at matanda na.
narunong ang isa pang grupo ng mga kalalakihan na tila may iniinspeksyon sa malalaking kahoy na nakatambak. Sa gilid, may ilang sako at kahon na mukhang puno ng mga bagay na hindi niya kilala. Ito na yung sinabi ko sa inyo, boss. Malinis pa at maganda. Pwede na natin to dalhin bago mag-umaga, sabi ng isa sa mga lalaki na may hawak sa kanya. Gusto niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit natatakot siyang masaktan ang kanyang pamilya kung lalaban siya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip kung paano makakatakas, ngunit ramdam niyang malayo sila sa baryo at walang makakarinig sa kanya. Habang naroon siya, hindi niya maiwasang maalala ang huling tingin sa kanyang pamilya. Nakita niya sa mukha ng kanyang ama ang desperasyon at galit, sa kanyang ina ang walang hanggang pag-aalala, at sa kanyang kapatid ang takot na hindi niya pa nakikita kailanman. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na sasakyan. Isang lumang truck na tila hindi na maayos, ngunit malakas ang makina. Ibinaba ng mga lalaki ang ilang kahon at inilagay sa truck. Isama na rin yan, utos ng tila leader ng grupo. Habang tinuturo siya, lumapit ang isa at sinubukang buhatin siya. Ngunit biglang nagkaroon ng kaguluhan. Mula sa malayo, may narinig na mga sigaw at tila may papalapit na tao. "Nandyan sila! Bilisan ninyo!" Sigaw ng isa sa mga lalaki. Mabilis nilang isinakay si Amira sa truck, tinali ang kanyang mga paa at tinakpan muli ang kanyang bibig. Abang umaandar ang truck sa madilim na daan, ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi lamang sa lamig, kundi sa takot at kawalan ng katiyakan sa kung saan siya dadalhin. Sa baryo, naiwan ang mga sugatan at takot na pamilya. Si Lando, yakap ang ina, ay umiiyak ng walang humpay. "Itay, babalikan natin si ate, di ba?" mahina niyang tanong. Hindi agad nakasagot ang kanilang ama. Bagkus ay tumingin sa dilim na parang sinusubukan kabisaduhin ang direksyon kung saan dinala ang kanyang anak. At sa gabing iyon, tuluyang nagbago ang katahimikan ng buhay ni Amira. Ang dating ligtas na kabundukan ay naging lugar ng takot, at ang kanyang kinabukasan ay tila ibinilanggo sa mga kamay ng mga taong may masasamang intensyon. Sa ilalim ng malamig at mabigat na hangin ng gabi, isang kwento ng paghihiwalay at panganib ang nagsimula at walang nakakaalam kung kailan o paano ito matatapos. Sa kabilang bahagi ng kabundukan, malayo sa kaguluhang bumabalot sa baryo ni Amira, matatagpuan ang isang malawak na lupain na tila hiwalay sa mundo. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang engrandeng mansyon na yari sa puting bato at salaming bintana na nagmimistulang kumikislap sa sikat ng araw. Doon nakatira si Elias Montemayor, isang bilyonaryong negosyante na matagal nang umalis sa lungsod upang mamuhay ng tahimik. Si Elias ay nasa huling bahagi na ng kanyang 50, matangkad, matipuno para sa kanyang edad at may mga matang tila laging nagbabantay. Kilala siya noon sa siyudad bilang isang matapang at matalinong negosyante sa larangan ng konstruksyon at real estate. Ngunit matapos ang isang trahedya na kumitil sa buhay ng kanyang asawa at nag-iisang anak sa isang aksidente sa eroplano, iniwan niya ang lahat ng negosyo sa kanyang mga pinagkakatiwalaang partner at pinili ang katahimikan sa kabundukan. Araw-araw ay may nakatakdang gawain si Elias. Gigising siya ng madaling araw, iikot sa kanyang mga taniman at hayupan at minsan ay magpapalakad-lakad sa paligid ng kagubatan na napapaloob sa kanyang lupain. Kasama niya sa mansyon ang ilang tauhan, si Mang Lando, ang matandang katiwala na higit 30 taon nang tapat sa kanya. Si Rosa, ang tagaluto na parang nanay na rin niya. At 2 bantay na sina Ramon at Pedro, parehong dating sundalo. Isang umaga, habang nagkakape sa balkonahe, lumapit si Mang Lando. "Sir, napapansin ko po na may kakaibang kilos ang mga tao sa ibabang bahagi ng bundok. May mga estrangherong paroot parito." Sumulyap si Elias sa malayo. Parang sinusukat ang distansya ng kanyang tingin. "Anong klaseng estranghero?" tanong niya. "Hindi po taga rito at parang may hinahanap. May mga dalang gamit, parang pangsukat o pammark ng lupa." Hindi man lang kumurap si Elias. Alam niyang hindi basta-basta pumapasok ang mga tao sa ganitong liblib na lugar kung walang pakay.
Bantayan mo ang paligid. Ayokong may manghihimasok sa lupa natin. Nang walang paalam, utos niya habang pinipisil ang tasa ng kape. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan, may malalim na dahilan kung bakit pinili ni Elias ang lupang ito. Bukod sa pagiging malayo sa kaguluhan ng syudad, may personal na koneksyon ito sa kanyang yumaong asawa. Dito raw sila unang nagkita noong dalaga pa ito, sa isang paglalakbay kasama ang kanyang pamilya. Kaya't nang mamatay ang asawa at anak niya, bumalik siya rito na para bang ito na lang ang nag-uugnay sa kanya sa mga taong minahal niya. Ngunit sa katahimikang iyon, hindi niya maiiwasang mapansin ang mga kakaibang pangyayari nitong mga nakaraang buwan. May ilang pagkakataon na natagpuan ng kanyang mga bantay ang mga bakas ng tao sa gilid ng kanyang lupain. Manayapak ng sapatos na halatang hindi mula sa mga taga rito. At minsan pa'y may naiwan pang sigariyong hindi pamilyar ang tatak. Isang hapon, habang naglalakad siya sa gilid ng tagubatan, napansin niya ang ilang sanga na tila bagong naputol at may mga damong nadapakan. Yumuko siya at sinuri ang lupa. May dumaan dito kamakailan lang, pulong niya sa sarili. Nang bumalik siya sa mansyon, kinausap niya agad si Ramon at Pedro. Palakasin ninyo ang pagbabantay mula ngayong gabi. Gusto kong alam natin ang bawat taong lumalapit dito. Taga-baryo man o hindi. Mahigpit niyang utos. Opo sir, sagot ni Ramon, na agad naman nag-ayos ng tagamitan para sa mas maayos na pagbabantay. Pagaman hindi na siya aktibo sa negosyo, nanatiling matalas ang isip ni Elias. Sanay siya sa pagbabasa ng sitwasyon at alam niyang kapag may mga hindi pamilyar na tao sa paligid, may mas malalim na dahilan iyon. Hindi niya alam na sa mga oras na iyon, ilang kilometro lang mula sa kanyang lupain, may isang dalagang katutubo na dumaranas ng takot at pangamba. At sa hindi inaasahang pagkakataon, magtatagpo ang kanilang mga landas. Sa gabi, matapos maghapunan, kumungo siya sa kanyang silid-aklatan. Isang malaking kwarto na puno ng mga libro, mapa at mga lumang larawan. Napatigil siya sa isang larawan ng kanyang asawa at anak, kuha sa mismong lupang tinatayuan ngayon ng kanyang mansyon. Kung nandito lang kayo, mahina niyang sambit bago uminom ng brandy. Samantala, sa labas ng mansyon, dumadaan si Mang Lando sa regular na pag-ikot. Nakita niyan sa malayo may mumunting ilaw na kumikislap sa madilim na kagubatan. Parang mula ito sa flashlight. Kinabukasan, iniulat niya ito kay Elias. Sir, kagabi po, may nakita akong ilaw sa direksyon ng gilid ng ating lupain. Baka galing sa mga taong binanggit ko. Nagtaas ng kilay si Elias. Ibig mong sabihin, malapit na sila? Tumango si Mang Lando. Oo sir. Hindi ko lang matukoy kung ilan sila, pero sigurado akong may gumagalaw doon. Hindi na muling nagsalita si Elias. Sa halip, tumingin siya sa bintana at pinagmamasdan ang linya ng kagubatan. Sa kanyang isip, handa siyang ipagtanggol ang katahimikan ng lugar na iyon. At hindi niya alam na ilang araw lang mula ngayon, magbabago ang lahat sa gabing iyon na magdadala sa kanya sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Madaling araw, malamig ang simoy ng hangin at balot ng hamog ang paligid ng mansyon. Maaga pa ngunit gising na si Elias, dala ng kanyang nakasanayang pag-iikot sa paligid ng kanyang lupain. May dala siyang maliit na flashlight at suot ang kanyang lumang jacket na madalas niyang gamitin kapag naglilibot sa umaga. Sa bawat hakbang niya sa damuhan, naririnig niya ang mahinang tunog ng kanyang bota sa basang lupa. Habang naglalakad sa gilid ng kagubatan, napansin niyang tila may kakaibang tunog na nanggagaling sa malapit. Isang mahina, ngunit pautal-utal na ungol. Napatigil siya at nakinig ng mabuti. Hindi ito tunog ng hayop, kundi parang tinig ng tao na hirap magsalita. May tao ba dyan? Malakas na tanong ni Elias, ngunit walang sumagot. Sumunod ang ilang segundo ng katahimikan bago muling marinig ang ungol, na yun ay mas malinaw. Sinundan niya ang pinagmumula ng tunog. Pinapasok ang makapal na damuhan hanggang sa makita niya ito. Isang dalagang nakagapos sa isang matandang puno. May mga pasa sa mukha at braso.
at tila lantang-lanta sa pagod. Mabilis siyang lumapit at sinuri ang dalaga. "Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" bulong niya. Nakita niya ang bakas ng lubid na bumaon sa balat nito at ang mga sugat na halatang dulot ng pagmamadaling pagkakatali. Hinila niya ang maliit na kutsilyo mula sa kanyang sinturon at sinimulang putulin ang lubid. Nang mahugot niya ang tali sa kamay ng dalaga, bumagsak ito sa kanyang bisig, halos walang malay. "Miss, naririnig mo ba ako?" tanong niya habang pinapahid ang buhok nito mula sa mukha. Mahina lamang na pag-ungol ang isinagot ng dalaga na hindi pa rin magawang imulat ng tuluyan ang mga mata. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Binuhat niya ito sa kanyang mga braso at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon. Sa bigat ng katawan ng dalaga at sa layo ng kanilang nilakbay, ramdam niya ang pabilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pagod kundi sa pagkabahala sa kalagayan nito. Pagdating sa may gate, sinalubong siya ni Ramon na gulat sa kanyang nakita. "Sir, sino yan? Anong nangyari?" tanong nito. Wala nang oras para magpaliwanag. "Tawagin mo si Mang Lando at si Rosa at ipatawag agad ang doktor," mariing sagot ni Elias. Pinasok nila si Amira sa loob ng mansyon at dinala sa isang kwartong malapit sa kusina para mas madali siyang mapuntahan ng lahat. Si Rosa ay agad na kumuha ng malinis na kumot at inilatag ito sa kama. "Sir, sugatan po siya at parang nangihina. Mukhang matagal nang walang kain," sabi ni Rosa habang inaalis ang mga putik sa paa ng dalaga. Dumating si Mang Lando, dala ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at malinis na tela. "Anong nangyari sa kanya, sir?" tanong nito. Huminga ng malalim si Elias. "Hindi ko alam ang buong kwento, pero nakagapos siya sa puno malapit sa gilid ng kagubatan. May mga pasa at sugat. Kailangan niyang magamot agad." Makalipas ang kalahating oras, dumating ang doktor na matagal nang kilala ni Elias. Sinuri nito ang pulso at mga sugat ng dalaga. Dehydrated siya at pagod na pagod. Mukhang napabayaan at pinahirapan. Wala namang bali, pero kailangang makapagpahinga at makakain agad, sabi ng doktor. Nagreseta ito ng ilang gamot at pinayuhang bantayan ang dalaga sa loob ng susunod na mga araw. Habang abala si Rosa sa paglilinis at pagbibihis sa dalaga ng malinis na damit, tumayo si Elias sa tabi ng kama, nakamasid. Hindi niya maiwasang mag-isip kung sino ang may kagagawan nito at bakit dinala ang dalaga malapit sa kanyang lupain. Maya-maya, tinawag niya si Ramon at Pedro sa isang gilid. "Gusto kong palakasin pa ang pagbabantay sa paligid. Kung may gumawa nito sa kanya, malamang ay nasa paligid pa sila. Ayokong maulit ito sa kahit sino, lalo na rito sa loob ng ating lupain." "Opo, sir," sagot ni Pedro. "Mag-iikot kami mamayang gabi at titiyakin na walang makakalapit dito nang hindi natin alam." Sa gitna ng tahimik na kwarto, bahagyang gumalaw si Amira at napaungol, tila nagigising. Lumapit si Elias at marahang nagsalita. "Ligtas ka na dito, nasa mabuting kamay ka." Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at tumingin sa kanya. Sa mahinang tinig ay nagsabi ito, "Salamat," bago muling pumikit. "Magpahinga ka," bulong ni Elias. Ramdam ang kakaibang responsibilidad na parang biglang sumampa sa kanyang balikat. Sa kabila ng hindi pa malinaw na dahilan ng pagkakagapos sa dalaga, alam niya sa sarili na hindi niya ito pababayaan hanggat hindi nalalaman ang buong katotohanan. Sa labas ng mansyon, nagsimula ng magdilim at unti-unting bumabalot ang katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Elias, iyon ang simula ng isang sitwasyong magtutulak sa kanya sa isang labanan hindi lang para sa kaligtasan ng dalagang iyon, kundi pati na rin para sa katahimikan at seguridad ng lugar na matagal na niyang iningatan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ramdam niya na may isang taong muling nakasalalay sa kanya at handa siyang gawin ang lahat para protektahan ito. Kinabukasan, habang maliwanag na ang araw at dumaraan ang malamig na simoy ng hangin mula sa bundok, unti-unting bumabalik ang ulirat ni Amira. Nasa isang malinis at mabangong silid siya. May malambot na kutson at kumot
na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Sandali siyang natigilan, sinusubukang alalahanin kung nasaan siya at paano siyang nakarating doon. Mula sa may pinto, narinig niyan isang boses ng lalaki. "Gising na siya," sabi nito. Lumapit si Elias, may dalang tasa ng mainit na sabaw at umupo sa gilid ng kama. "Magandang umaga, ako si Elias Montemayor. Dinala kita dito kagabi. Nakita kitang nakagapos sa puno, malapit sa gilid ng aking lupain." Tumingin si Amira sa kanya. Bakas ang pag-aalinlangan at takot sa kanyang mga mata. "Ah, ako po si Amira." Mahina niyang sagot. Nilapit ni Elias ang tasa ng sabaw. "Kumain ka muna. Ligtas ka rito." Dahan-dahan niyang kinuha ang tasa at uminom. Habang umuusok ang sabaw, ramdam niyang unti-unti siyang lumalakas. Ngunit sa puso niya ay may kaba pa rin. Matapos ang ilang tahimik na minuto, nagsalita si Elias. "Kung ayos lang, gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Sino ang gumawa nito sa'yo?" Hindi agad sumagot si Amira. Sa halip, ibinaba niya ang tingin at huminga ng malalim. Lumapit si Rosa na kanina'y nasa osina. "Hidya, kung mahirap pa sa'yo ikwento, huwag mo munang pilitin. Pahinga ka muna," wika nito. Ngunit tinapik ni Amira ang kumot at bahagyang umiling. "Hindi po, kailangan niyong malaman." Dahan-dahan siyang nagsalita. Halos pabulong, ngunit malinaw ang bawat salita. "Ang mga lalaking kumuha sa akin, hindi lang basta magnanakaw. May mga baril sila at kilala nila ang lugar na ito. Narinig ko, may pinag-uusapan sila tungkol sa lupa rito sa bundok at sa malaking bahay na malapit." Napatingin siya kay Elias habang sinasabi iyon. Tila sinusukat kung dapat ba niyang ipagpatuloy. Nagtalipo ang kanilang mga mata at nakita ni Elias ang takot at kabigatan ng tinatago niya. "Ano pa ang sinabi nila?" tanong ni Elias, mas mahina na ngayon ang boses. Humigpit ang kapit ni Amira sa tasa ng sabaw. May binanggit silang pangalan at sinabi nilang kailangang tanggalin ang sinumang hadlang para makuha ang lugar na gusto nila. Isa sa kanila, tinuro ang direksyon. "Dito sa mansyon ninyo." Natahimik ang silid, si Elias ay umupo ng mas tuwid. Hawak ang baba at nag-iisip ng malalim. "Ibig mong sabihin, alam nila ang tungkol sa akin?" Tumango si Amira, nanginginig ang kamay. "Oo, at narinig ko, may babalik daw ngayong linggo para mag-ikot at magbilang ng tao." Lumapit si Mang Lando mula sa labas ng pinto. Dala ang mukha ng pag-aalala. "Sir, kung totoo yan sinabi ng dalaga, delikado tayo. Baka hindi lang siya ang target." Pumayo si Elias at lumakad papunta sa bintana, nakatingin sa malayong linya ng kagubatan. Sa kanyang isipan, mabilis na gumagalaw ang mga plano. Hindi ito basta-basta isyu ng lupa. May malalim na pakay ang mga lalaking iyon. At na yon ay malinaw na pati siya ay bahagi ng kanilang binabalak. "Amira," sabi ni Elias habang natatalikod, "hindi ko munan ilalabas sa publiko ang nangyari sa'yo. Mas ligtas ka dito sa mansyon, pero kailangan ko ang lahat ng impormasyon na natatandaan mo. Oras, pangalan, kahit mga salita na narinig mo." Nag-aatubili si Amira, ngunit sa huli ay tumango. "Sige po, pero kailangan niyo umangako na hindi nila malalaman na sinabi ko sa inyo." "Mangako ako," mariing sagot ni Elias, "at sisiguraduhin kong hindi ka na muling masasaktan ng mga taong iyon." Sa buong araw na yon, hindi na umalis si Elias sa loob ng mansyon. Kinausap niya si Ramon at Pedro para dagdagan ang seguridad. "Simula ngayon, walang papasok o lalabas ng hindi nating sinusuri. Palakasin ang pagbabantay sa gabi at bantayan ninyo ang paligid, lalo na sa gilid ng kagubatan." "Opo sir," tugon ni Ramon. "Gagawa kami ng schedule ng pagbabantay para walang oras na walang nakaposte." Samantala, si Amira ay nanatiling nasa kwarto, nakatingin sa bintana, habang iniisip kung tama bang nagsalita siya. Sa kanyang puso, may takot na baka bumalik ang mga lalaking iyon at maghiganti. Ngunit sa isang banda, nakaramdam din siya ng kakaibang kaginhawaan dahil ngayon hindi na siya nag-iusa. Habang lumalalim ang gabi, muling bumalik si Elias sa kwarto ni Amira.
May dala siyang maliit na lampara. Magpahinga ka na. Maraming mangyayari bukas. Tumango lamang ang dalaga at sa huling pagkakataon bago siya pumikit, sinabi niya sa mahina ngunit malinaw na boses, "Salamat po, kahit hindi niyo ako kilala, pinulungan niyo ako." Ngumiti si Elias, bahagya lamang. Minsan, Hija, hindi mo kailangan makilala ang isang tao para malaman na kailangan mo siyang tulungan. At sa katahimikan ng gabi, habang ang mansyon ay nakabalot sa makapal na anino, nagsimulang magugat ang isang lihim na magdudulot ng panganib hindi lang sa buhay ni Amira, kundi pati na rin sa tatahimikan na matagal nang pinoprotektahan ni Elias. Makalipas ang 3 araw mula nang iligtas ni Elias si Amira, nanatili pa rin ang tensyon sa loob ng mansyon. Kahit walang direktang banta na nakita, ramdam ni Elias na may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Alam niyang hindi siya maaaring umasa lamang sa seguridad ng bakod at mga bantay. Kailangan niyang tuklasin kung sino at ano ang pakay ng mga lalaking tinutukoy ni Amira. Maaga siyang nadising at tinawag si Ramon sa opisina niya sa silid-aklatan. "Ramon," wika niya habang iniikot ang isang lapis sa kamay. "Gusto kong may mag-imbestiga sa paligid ng bundok, lalo na sa mga lugar na hindi sakop ng ating lupain. Kailangan nating malaman kung totoo ang sinabi ni Amira tungkol sa grupo." Tumango si Ramon. "May kilala akong tao, sir. Marunong siyang magpakilala bilang trabahador at makisama sa mga lokal. Pwede ko siyang ipadala para maghanap ng impormasyon. Gawin mo agad, pero siguraduhin mong hindi nila malalaman na may kinalaman ako rito." Mariin na bilin ni Elias. Kapag nakakita siya ng kahit anong bakas ng kanilang operasyon, dokumentuhan niya. "Gusto ko ng ebidensya." Samantala, si Amira ay nasa hardin, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga habang sinusubukang magpahinga. Lumapit si Rosa at inabutan siya ng tinapay at gatas. "Hija, mabutit narito ka. Kung sa baryo ka pa, baka hindi ka ligtas," wika ni Rosa. Napayuko si Amira at marahang tumugon, "Hindi ko alam kung ligtas ba talaga ako kahit saan, pero nagpapasalamat ako na nandito ako ngayon." Sa kanyang boses ay halatang dala pa rin niya ang bigat ng nangyari. Habang nag-uusap sila, dumating si Elias mula sa kabilang bahagi ng hardin. "Amira," tawag niya. "Maari ba kitang makausap sandali?" Tumango ang dalaga at sumunod sa kanya papunta sa maliit na gazebo. "May ipagtatapat ka pa ba na hindi mo nasabi noong nakaraan?" tanong ni Elias. Diretsahan, ngunit may halong pag-aalala. "Bakit po?" sagot ni Amira. "May napansin ba kayong kakaiba?" Huminga ng malalim si Elias. "May ipapadala akong tao para mag-imbestiga. Kung may natatandaan ka pa, mga pangalan, lugar o kahit tunog na narinig mo, ngayon mo na sabihin." Tahimik muna si Amira bago sumagot. "May narinig akong binanggit na lugar. Parang Sitio Malapad. Hindi ko alam kung saan yun. Pero nabanggit nila habang pinag-uusapan ang pagdadala ng mga troso at ilang tao." Napakunot ang noo ni Elias. "Sitio Malapad," bulong niya. "Matagal nang walang tao roon. Pero kung tama ang hinala ko, magandang taguan niya yon para sa ilegal na gawain." Kinagabihan, dumating ang impormante ni Ramon sa mansyon. Isang payat ngunit mabilis kumilos na lalaki na nagpakilalang si Temyong. "Sir, ako po ang bahala. Magpapanggap akong trabahador sa pagtotroso at susubukang makalapit sa grupo." Pinigyan siya ni Elias ng maliit na kamera na kasing laki lamang ng palad at ilang gamit na hindi halata para makapag-record. "Ingat ka, kapag may nakitang kahina-hinala, bumalik ka agad dito." Lumipas ang 2 araw at bumalik si Temyong sa mansyon, pawis na pawis at halatang galing sa mahaba-habang lakad. Dinala siya agad ni Ramon sa opisina ni Elias. "Sir, tama ang hinala ninyo," bungad niya. "May grupo sa Sitio Malapad. May mga truck na nagdadala ng troso, pero hindi lang iyon. May mga babae at kabataan din na ikinukulong sa isang lumang bodega." Natahimik si Elias. Ramdam ang bigat ng impormasyong iyon. "Sigurado ka?" tanong niya. "Oo sir.
May mga bantay na armado at tila may lider na tinatawag nilang Boss Ruel. Sabi-sabi, siya raw ang nagbibigay ng pera kapalit ng katahimikan ng ilang taong kasabwat. Agad na ipinatawag ni Elias si Amira. Nang marinig ng dalaga ang pangalan, nanlaki ang mga mata nito. Boss Ruel, siya ang nag-utos na dalhin ako sa puno malapit dito. Siya rin ang nagsabi na babalik sila. Mas lalong tumindi ang determinasyon ni Elias. Kung ganoon, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kakausapin ko ang ilang kaibigang may koneksyon sa kapulisan. Hindi ito basta-basta kaso ng trespassing. May tao silang kinukuha at tinatago. Ngunit alam din niya na kailangang mag-ingat. Kung mali ang bawat galaw nila, maaaring mabunyag na nakikipagtulungan si Amira at siya mismo ay maging target. Kaya't sa mga sumunod na araw, lihim nilang pinag-aralan ng mapa ng paligid at ang posibleng ruta ng pagtakas kung sakaling magkaproblema. Isang gabi, habang tahimik na nagmamasid mula sa balkonahe, lumapit si Mang Lando kay Elias. "Sir, matagal ko na kayong kilala, pero ngayon ko lang kayong nakitang ganitong katindiang determinasyon. Para bang may kinalaman ito sa nakaraan ninyo?" Saglit na ngumiti si Elias, ngunit malungkot ang mga mata. Kapag may taong nangangailangan ng tulong at may pagkakataon kang iligtas siya, hindi mo natatanungin kung bakit. Gagawin mo na lang. At sa gabing iyon, habang nakasilip ang kalahating buwan sa ulap, malinaw sa lahat ng nasa mansyon, nagsimula na ang laban. Hindi pa alam ni Amira kung paano ito magtatapos. Ngunit sa unang pagkakataong mula nang siya'y mahuli, nakaramdam siya ng pag-asa. Pag-asan baka hindi lang siya ang maililigtas, kundi pati ang iba pang biktima ng grupong bunihag sa kanya. Mula nang matuklasan ni Elias ang buong lawak ng operasyon ng grupo ni Boss Ruel, mas naging mahigpit ang seguridad sa mansyon. Ngunit kasabay nito, naging masinsinan din ang pag-aalaga kay Amira. Alam niyang hindi sapat na ligtas lamang ang dalaga. Kailangan ding gumaling ito, pisikal man o emosyonal. Isang umaga, nadatnan ni Elias si Amira sa veranda. Nakaupo sa isang upuang yari sa ratan at tahimik na pinagmamasdan ang mga ulap sa tuktok ng bundok. May maniis na kumot na nakabalot sa balikat nito. "Maaliwalas ang umaga ngayon," wika ni Elias habang inilalapag sa mesa ang tray ng tsa at tinapay na dala niya. "Salamat po." Mahina ngunit magalang na tugon ni Amira, sabay hawak sa tasa ng tsa. "Hindi ko na po maalala kung kailan huling ganito katahimik ang umaga ko." Lumapit si Rosa at inilagay sa mesa ang isang mangkok ng mainit na lugaw. "Kumain ka, Hija. Kailangan mong palakasin ang katawan mo. Hindi po pwedeng puro iniisip ang laman ng araw mo." Pinilit ni Amira na ngumiti. "Opo, Tia Rosa. Susubukan ko." Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Amira. Pinayagan siya ni Elias na maglibot sa paligid ng hardin at kung minsan ay sasamahan siya ni Rosa upang mamitas ng mga gulay o bulaklak. Minsan naman, si Mang Lando ang kasama niya upang magturo ng simpleng pangangalaga ng mga halaman at puno sa paligid ng mansyon. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga tanim na rosas, natanong ni Amira si Mang Lando, "Matagal na po ba kayong nandito kay Sir Elias?" Napangiti si Mang Lando at tumango. "Higit 30 taon na, Hija. Bago pa maitayo ng buo ang mansyon na ito, nandito na ako. Marami na rin akong nasaksihan, magaganda at malulungkot na pangyayari." Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila bago muling nagsalita si Amira. "Parang ang bait po ni Sir Elias, pero ramdam ko rin na may bigat siyang dinadala." Saglit na natigilan si Mang Lando at tumingin sa kanya. "May mga sugat na hindi nakikita ng mata, Hija." Sa gabing iyon, kumain sila ng hapunan sa malaking mesa ng mansyon. Karaniwan ay tahimik si Amira habang kumakain, ngunit ngayon ay naglakas loob siyang magsalita. "Sir Elias, salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo para sa akin. Alam kong hindi madali para sa inyo ang maglaan ng oras at lakas para tulungan ako." Tumingin si Elias sa kanya, seryoso, ngunit may bahagyang ngiti. "Amira,
Hindi mo kailangang magpasalamat ng paulit-ulit. Ang mahalaga ay makabangon ka muli. At kung dumating ang araw na kaya mo nang tulungan ang iba, yun na ang pinakamagandang pasasalamat. Simula noon, naging bahagi na ng araw ni Amira ang mga simpleng gawain sa mansyon. Naghuhugas siya ng pinggan kasama si Rosa, minsan ay tumutulong mag-ayos ng mesa, at kung may oras ay nauupo sa silid-aklatan upang magbasa ng mga librong iniwan ni Elias para sa kanya. Habang patuloy ang kanyang paggaling, nagsimulang bumalik ang dating ningning sa kanyang mga mata. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mga mukha ng lalaking dumupot sa kanya, nanlalamig pa rin ang kanyang mga kamay. Minsan, sa kalagitnaan ng pagtulog, bigla siyang nagigising mula sa bangumot, hingal na hingal at pawis na pawis. Sa mga ganitong pagkakataon, si Rosa ang unang dumarating para yakapin siya at pawiin ang kanyang takot. Isang gabi, nadatnan siya ni Elias sa veranda. Nakatingin sa kalangitan. "Hindi ka pa natutulog?" tanong nito. "Hindi po ako dalawin ng antok," sagot niya sabay iwas ng tingin. Umupo si Elias sa tabi niya. "Alam kong hindi madali ang maghilo mula sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At bawat araw na lumilipas, mas lumalayo ka sa gabing iyon." Napatingin si Amira sa kanya at sa unang pagkakataon, ramdam niyang may totoong sandigan siya sa tarong ito. Makalipas ang ilang linggo, kaya na niyang maglakad ng mas matagal. Isinama siya ni Elias sa isang maliit na bahagi ng kagubatan na sakop ng kanyang lupa, kung saan may maliit na sapa at malinaw na tubig. "Dito ako madalas magpunta kapag gusto kong mag-isip," wika ni Elias. "Kung gusto mo, pwede ka ring magpunta rito para magpahinga." Ngumiti si Amira at lumakad papalapit sa tubig. Dinampian ng kanyang mga daliri ang malamig na agos. Sa sandaling iyon, para bang may parte ng kanyang puso na nagsimulang gumaan. Hindi pa lubos na malaya sa takot, pero sapat para makita na may pag-asa sa hinaharap. Sa pagbabalik nila sa mansyon, sinabi ni Elias kay Rosa, "Mukhang mas malakas na siya. Unti-unti na siyang nakakahinga ng hindi dala ang takot sa bawat galaw." Tumango si Rosa. "Oo nga sir, pero alam nating may parte pa ring natatakot sa kanya. Kailangan pa rin ng panahon." At sa bawat araw na lumilipas, mas naging malinaw kay Amira na ang mansyon na minsang tinanaw niya mula sa malayo ay naging simbolo ng kaligtasan. Isang lugar kung saan muling bumabalik ang kanyang lakas at tapang, at isang tahanang pansamantalang nagbibigay sa kanya ng katahimikan sa gitna ng unos na kanyang dinanas. Isang gabi, habang payapa ang buong mansyon at nakahiga na ang karamihan, biglang may malakas na talabog na nagmula sa bakuran. Naalimpungatan si Ramon, isa sa mga bantay, at agad na bumaba mula sa kanyang pwesto sa tore ng pagbabantay. Sa ilaw ng buwan, may nakita siyang anino na mabilis na tumakbo papalayo sa gilid ng bakod. "Pedro, gising! May gumagalaw sa labas!" sigaw ni Ramon, na agad namang tinugon ng kasamahan niyang bantay. Sabay silang tumakbo patungo sa pinagmulan ng ingay. Sa paglapit nila, napansin ang isang bato na binalot sa papel at ibinato papasok sa bakuran. Dinampot ito ni Pedro at binuksan ang papel. Nakasaad sa magaspang na sulat kamay, "Pakialamero ka, isusunod ka namin." Walang ladda, ngunit malinaw ang mensahe. Nagtitigan sina Ramon at Pedro bago tumakbo pabalik sa loob upang ipakita ito kay Elias. Nagising si Elias sa malakas na pagkatok ni Ramon. "Sir, pasensya na po sa istorbo, pero kailangan niyo itong makita." Inabot ni Ramon ang papel sa kanya. Binasa ito ni Elias at ilang sandali tahimik lang. Ngunit halata sa kanyang matalim na tingin ang lalim ng iniisip. Tinawag niya si Mang Lando at si Rosa para sa agarang pagpupulong sa kusina. "Hindi nating pwedeng ipagsawalang bahala ito," matatag na sabi ni Elias. "Kung dati lihim lang silang gumagalaw, na yon ay malinaw na gusto nilang malaman nating nandito sila." Tumingin si Rosa kay Amira, na ngayon ay gising na rin at nakaupo sa isang sulok. "Hija, baka dapat mas lalo kang mag-ingat.
huwag ka munang lalabas ng mansyon kahit may kasama. Tumango si Amira, bagaman halata ang takot sa kanyang mga mata. Pero Sir Elias, kung para sa inyo ang babala, baka ako ang dahilan kung bakit kayo nadadamay. Umiling si Elias. Hindi Amira. Kahit wala ka rito, gagawin pa rin nila to kung tingin nila ay hadlang ako sa plano nila. Ang mahalaga ngayon, siguraduhin nating ligtas ang lahat dito sa loob. Kinabukasan, pinaigting ang seguridad sa buong mansyon. 2 ang nakapwesto sa toring ang pagbabantay. May nagroronda sa bakuran tuwing kalahating oras at lahat ng gate ay nakalock at may dagdag na kandado. Naglagay din sila ng mga floodlights sa paligid para mas maliwanag ang perimeter tuwing gabi. Samantala, si Amira ay mas bihira nang magpakita sa labas. Kadalasan ay nasa loob lang siya, nagbabasa sa silid-aklatan o tumutulong sa kusina. Ngunit hindi niya maiwasang sumilip sa bintana tuwing hapon, nagmamasid sa kagubatan na parang may hinihintay na muling lumitaw. Isang gabi, habang si Elias ay nakaupo sa kanyang opisina, dumating si Ramon dala ang ulat. "Sir, may nakita kaming maliit na campfire sa malayong bahagi ng kagubatan, mga 500 metro mula sa bakod. Hindi namin nilapitan, baka matunugan kami." Magaling na desisyon, sagot ni Elias. Pero gusto kong malaman kung sino sila at ano ang ginagawa nila roon. Maaaring sila ang grupo ni Boss Ruel. Kinaumagahan, ipinatawag niya si Temyong, ang impormante na tumulong sa nakaraang pagsisiyasat. "Temyong, may bago kang misyon. Alamin mo kung sino ang gumagamit ng campfire sa kagubatan kagabi. At kung pwede, makuha mo ang kahit anong gamit o bakas na magpapatunay kung konektado sila kay Boss Ruel." Tumango si Temyong at agad na umalis. Sa buong maghapon, ramdam ni Amira ang tensyon sa loob ng mansyon. Kahit si Rosa, na karaniwang masayahin, ay tahimik lang habang nagluluto. "Hindi ko alam kung gaano pa katagal ganito," bulong ni Rosa kay Amira. "Pero tiyak ako, anak, na hindi basta-basta uurong si Sir Elias." Bandang hapon, bumalik si Temyong, pawis at may bahagyang gasgas sa braso. "Sir, tama po ang hinala ninyo. May 3 lalaki sa campfire kagabi. Armado sila at may mga kahon ng pagkain na halatang galing sa bayan. Narinig ko rin ang isa na nagsabi ng pangalan ninyo. Si Elias ang susunod." Tumayo si Elias mula sa kanyang upuan. Mabigat ang hakbang. "Kung ganoon, wala na tayong oras para maghintay. Kakausapin ko ang kaibigan kong pulis at sisiguraduhin nating may legal na hakbang laban sa kanila." Ngunit bago matapos ang araw, habang papalubog ang araw at namumula ang langit, nakatanggap si Elias ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya, isang lalaking paos ang boses ang nagsalita, "Elias Montemayor, kung ayaw mong may masaktan sa loob ng mansyon mo, lumayo ka sa mga bagay na hindi para sa'yo. Huling babala na ito." Hindi sumagot si Elias. Pinakinggan lamang niya hanggang ibaba ng lalaki ang telepono. Pagkatapos, dahan-dahan niyang isinuksok ang cellphone sa bulsa, huminga ng malalim at tiningnan ang paligid. Alam niyang mula sa gabing iyon, magiging mas delikado ang laban. Ngunit wala siyang balak umurong. Kinabukasan matapos ang banta sa telepono, napagpasyahan ni Elias na kailangang mahanap ang pamilya ni Amira. Alam niyang habang hindi nila natitiyak ang kalagayan ng pamilya, mas magiging mahina ang loob ng dalaga at mas madali itong gamitin laban sa kanila. Sa almusal, maingat niyang binanggit ang plano. "Amira," sabi ni Elias habang mainat na iniiwas ang tingin sa mukha nito. "Gusto kong malaman mo na sisimulan na naming hanapin ang pamilya mo. Pero baka hindi magiging madali." Napatingin si Amira mula sa tasa ng tsaa na hawak niya. "Sir, sigurado po ba kayo? Delikado yon. Lalo na kung malapit sila sa lugar na kinokontrol ng mga lalaking yon." "Mas delikado kung hindi natin alam kung nasaan sila," sagot ni Elias, diretso ang tingin. "Hindi ko hahayaang gamitin sila laban sa'yo." Tumango si Amira, halatang naiiyak. "Kung ganon, kailangan niyo pong malaman na bago nila ako kunin, may mga ingay na akong naririnig mula sa may silangan ng baryo namin. Doon banda kami madalas mag-aani.
At minsang nakita kong may mga taong hindi taga-amin na naglalakad patungo sa ilog. Agad na pinatawag ni Elias si Ramon at Temyong. Ramon, samahan mo si Temyong papunta sa baryo ni Amira. Magtanong-tanong kayo, pero mag-ingat kayo sa mga taong hindi kilala. Kung may makuha kayong impormasyon, bumalik agad. Pagdating ni Ramon at Temyong sa gilid ng baryo, hindi na nila napagpuan ang dati nitong anyo. Maraming bahay ang tila iniwan na at ang ilan ay may bakas ng pagmamadaling paglisan. Nakakalat na gamit, sirang bubong at ilang lumang damit na nakasabit pa. Naglakad sila hanggang sa makita ang isang matandang babae na may dalang basket ng kamote. "Magandang araw po," bati ni Ramon. "Pasensya na po, pero naghahanap kami ng pamilya ng isang dalagang ang pangalan ay Amira. Kilala niyo po ba sila?" Tumingin ang matanda sa kanila, halatang may alinlangan. "Kilala ko sila, pero matagal nang umalis ang pamilya niya. Noong gabing dinala siya ng mga lalaki, tumakas ang mga magulang at kapatid niya patungo sa kabilang bundok. Takot na takot sila na baka balikan sila. Alam niyo po ba kung saan eksakto sila nagtungo?" Tanong ni Temyong. Umiling ang matanda. "May narinig akong sumakay sila sa isang jeep na patungo sa sitio San Miguel, pero wala na akong balita pagkatapos noon." Nagpasalamat sina Ramon at Temyong saka nagmamadaling bumalik sa mansyon para iulat ang nalaman. Pagdating nila, nadatnan nilang nakaupo si Amira sa veranda, naghihintay. "Ano po? Nasaan sila?" tanong nito agad. Mabilis na ipinaliwanag ni Ramon ang lahat. Napahawak si Amira sa dibdib, parang nabunutan ng tinik. Salamat sa Diyos at ligtas sila, kahit malayo. Ngunit kasabay ng ginhawa ay dumating din ang lungkot. Pero paano kung hindi ko na sila makita ulit? Lumapit si Elias at marahang nilagay ang kamay sa balikat niya. "Makikita mo sila, hindi ngayon, pero makikita mo rin sila sa tamang panahon." At kapag dumating na yung oras, gusto kong wala ka ng kinatatakutan. Sa mga sumunod na araw, gumawa si Elias ng plano kung paano matutunton ang sitio San Miguel nang hindi napapansin ng grupo ni Boss Ruel. Alam niyang kailangan niyang maging maingat. Isang maling galaw lamang ay maaaring magbunsod ng panganib, hindi lang kay Amira, kundi pati sa kanyang pamilya. Pinag-aralan nila ni Temyong ang mga ruta, kasama na ang mga lumang daang halos hindi na ginagamit. Kung magpapadala tayo ng tao, mas mabuting dalawa lang. Mas maliit ang tsansang makita, mungkahi ni Temyong. Ngunit bago pa man maisagawa ang paghahanap, nagpasya si Elias na ipaalam muna kay Amira ang posibleng mangyari. "Amira," sabi niya habang nakaupo silang dalawa sa silid-aklatan, "kapag natagpuan natin ang pamilya mo, kailangan mong maging handa na baka hindi mo na sila makabalik dito. Mas ligtas sila kung hindi nila alam ang eksaktong lugar ng mansyon." "Alam ko po," sagot ng dalaga, mahina ngunit may determinasyon. "Basta ang mahalaga, alam kong buhay sila at ligtas." At sa gabing iyon, habang natutulog si Amira, si Elias ay nanatiling gising, nakatitig sa mapa na nakalatag sa mesa. Sa kanyang isip, malinaw ang isang bagay. Kung anuman ang mangyari, hindi siya titigil hanggat hindi niya na ibabalik si Amira sa pamilya nito. Kahit pa ang kapalit ay ang ilagay sa panganib ang sarili niyang buhay. 2 linggo ang lumipas mula nang matunton ni Ramon at Temyong ang balita tungkol sa pamilya ni Amira. Akala ng lahat ay bahagyang bumaba na ang tensyon. Ngunit isang umaga, dumating si Temyong na hingal at may dalang masamang balita. "Sir Elias, may umatake sa isang kalapit na barangay kagabi. Kinuha nila ang ilang kabataan at may mga sugatang naiwan." Agad na tumigil si Elias sa pag-inom ng kape at itinabi ang tasa. "Sigurado ka bang sila yon?" tanong niya, mariin ang boses. "Oo sir, pareho ang description. Mga lalaking armado at may sasakyang luma na kulay abo." Sabi ng isang nakakita, may isa raw na tinatawag na Boss Ruel. Sagot ni Temyong, naroon din si Amira sa kusina at narinig ang usapan. Bigla siyang nanlamig at napakapit sa gilid ng mesa. "Sir, kung sa kalapit na barangay na sila, ibig sabihin mas malapit na sila sa atin." Hindi na itinanggi ni Elias ang kanyang hinala. "Oo, Amira. At kung tama ang takbo ng mga pangyayari, sinusuyod nila ang paligid. Hindi malayo na balak nilang lapitan ang mansyon." Kinagabihan,
Tinipon ni Elias ang kanyang manatauhan. Ramon, doblehin mo ang pagbabantay sa mga gate. Pedro, ikaw ang bahala sa perimeter patrol. Mang Lando, siguraduhin mong lahat ng pasukan at labasan ng bahay ay may kandado at alarma. Lahat ay tumango, walang nagtanong. Batid ang bigat ng sitwasyon. Lumapit si Amira kay Elias matapos ang pagpupulong. Sir, may bagay po akong hindi pa nasasabi. Bago nila ako tuluyang itali sa puno, narinig kong pinag-uusapan nila kung paano nila binabantayan ang mga lugar na gusto nilang pasukin. May sistema sila. Nagpapadala muna ng 2 tao para magkunwari na parang naghahanap ng trabaho o nagbebenta. Kapag nakita nilang walang bantay o mahina ang depensa, saka sila bumabalik ng mas marami. Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Tanong ni Elias, ngunit halata sa boses na hindi ito galit kundi pag-aalala. Natakot po ako nun. Baka isipin niyong iniimbento ko lang, paliwanag ni Amira. Umiling si Elias. Amira, lahat ng detalye, maliit man o malaki, mahalaga ngayon. Huwag mo nang iisipin kung paniniwalaan kita. Ang mahalaga ay makapaghanda tayo. Kinabukasan, naglibot si Elias sa paligid ng kanyang lupain. Napansin niyang sa may silangang bakod, may bahagyang sira at mas madaling akyatin kung gugustuhin. Tinawag niya si Pedro at pinaayos agad iyon, pati na rin ang paglalagay ng dagdag na barbed wire. Hindi tayo pwedeng magpabaya kahit sa maliliit na butas, sabi niya. Samantala, si Temyong ay nagpunta sa bayan upang magtanong-tanong. Pagbalik niya sa mansyon, dala niya ang mas nakababahalang ulat. Sir, may mga di kilalang mukha raw na nag-iikot sa palengke. Tatanong kung saan ang daan papunta rito sa bundok. At 2 beses na raw silang nakita nitong linggo. Natahimik si Elias sandali bago tumugon. Kung ganon, wala na tayong masyadong oras. Gagamitin natin ang impormasyong ibinigay ni Amira para makita kung sino sa kanila ang nagpapanggap lang. Mula bukas, magpapadala tayo ng bantay sa bayan para obserbahan ang mga bagong mukha. Sa mga sumunod na araw, naging mas alerto ang lahat. Si Amira, kahit natatakot, ay tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng detalyadong paglalarawan sa mga lalaking nakita niya noon. Yung isa, may malaking petlat sa kaliwang pisngi. Yung isa naman, payat at may kaliwang kamay na tila pilay. Madalas din silang mag-usap sa wikang hindi ko masyadong maintindihan. Parang halong ng Tagalog at Visayan. Isang gabi, habang mahimbing ang karamihan, narinig ni Ramon ang mahihinang yabag sa may hilagang bahagi ng bakod. Sumilip siya mula sa tore at nakita ang 2 lalaking nakayuko, parang may sinusukat sa lupa. Hoy! Sino kayo? Sigaw ni Ramon, sabay sindi ng malakas na ilaw mula sa flashlight. Nagkagulo at mabilis na tumakbo ang 2 papunta sa kagubatan. Mabilis na bumaba si Ramon at sinundan sila hanggang sa dulo ng bakod. Ngunit hindi na niya nahabol. Pagbalik niya sa mansyon, agad niyang iniulat kay Elias. Sir, mukhang nagmamapa na sila ng lugar natin. 2 lang sila, pero baka bumalik ang mas marami. Pinatawag ni Elias si Amira. Kinabukasan at ipinaalam ang nangyari. Ito na yon, Amira. Kapag bumalik sila, malamang ay kasama na ang buong grupo. Kailangan nating maging handa sa anumang oras. Sa loob ng mansyon, ramdam ang bigat ng hangin. Tila bawat tao ay naghihintay sa kung anong mangyayari. Ngunit sa puso ni Elias, malinaw ang isang bagay. Hindi niya hahayaang muling makuha si Amira at lalong hindi niya papayagang magtagumpay ang mga taong matagal nang sumisira sa kapayapaan ng lugar na iyon. Dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat. Maagang umaga, habang nag-aalmusal sina Elias, Amira at ang iba pang nasa mansyon, dumating si Temyong na halos hindi makahinga sa pagod. Sir, nakita ko sila. Nasa sitio Malapad ang grupo ni Boss Ruel. May mga nakulong silang kabataan at ilang matatandak sa lumang bodega. Karamihan ay mula sa mga baryo sa paligid. Napatingin si Elias kay Amira na bahagyang namutla. Sigurado ka? Tanong niya. Tumamo si Temyong.
Oo sir, may bantay na armado pero hindi ganoon karami ngayon. Sabi ng isang nakapalagayang loob ko roon, aalis daw ang ilan para maghatid ng troso. Kung kikilos tayo, ngayon ang tamang oras. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elias. Pedro, Ramon, ihanda ang sasakyan. Temyong, sumama ka at magpakita ng daan. Mang Lando, ikaw ang bahala rito sa mansyon habang wala kami. Tumayo si Amira, Sir, sasama po ako. Ngunit agad siyang pinutol ni Elias. Hindi Amira, mas ligtas ka rito. Isa pa, ayokong malagay ka ulit sa parehong panganib. Sa loob lamang ng 30 minuto, handa na ang lahat. 2 sasakyan ang umalis mula sa mansyon. Ang isa ay may mga tauhan ni Elias na armado ng baril para sa depensa. At ang isa'y puno ng mga gamit para sa mabilisang pagtulong sa mga maililigtas. Sa biyahe, inisa-isa ni Temyong ang detalyeng alam niya. Sir, ang bodega ay nasa pinakagitna ng Sitio Malapad. May bakod na yari sa kahoy at alambre. May 2 bantay sa labas at 3 sa loob. Ang susi ay hawak ng isa sa kanila, pero may kahoy na pinto sa likod na pwedeng pasukin kung dadaan tayo sa makapal na damuhan. Tahimik lang si Elias, nakikinig habang binubuo sa isip ang plano. Pagdating nila sa halos 300 metro mula sa lugar, huminto ang mga sasakyan. Mula rito, maglalakad na tayo. Hindi pwedeng makita ang mga sasakyan natin, utos niya. Dahan-dahan silang naglakad sa masukal na bahagi ng kagubatan. Dinadaanan ang makakapal na damo at mga ugat ng puno. Habang papalapit, tanaw na nila ang lumang bodega, malaki yari sa kahoy na may kalawang na bubong at may mga kahong nakatambak sa gilid. Itinaas ni Elias ang kamay bilang hudyat na huminto. Pedro, ikaw at si Ramon sa harap. Distract ninyo ang mga bantay. Ako at sina Temyong ay dadaan sa likod. Tumango ang lahat at magsimula ang operasyon. Sa harap nagkunwari sina Pedro na mga naglalako ng gulay, hila-hila ang isang kariton. Boss, baka gusto nyo ng bagong ani, sigaw ni Pedro, habang dahan-dahang lumalapit sa gate. Lumabas ang 2 bantay, may hawak na baril. Hindi kami bumibili, mariin na sagot ng isa. Ngunit bago pa sila makapag-react, mabilis na nadisarmahan ng isa sa mga tauhan ni Elias ang bantay at natulungan ni Ramon na itali ang mga kamay nito. Samantala, sa likod ng bodega, nakarating na sina Elias at Temyong. Ginamit nila ang maliit na itak para putulin ang ilang bahagi ng damo at makalusot sa lumang pinto. Tahimik silang pumasok at nakita ang 3 bantay sa loob. 2 ay nagbabantay malapit sa kulungan ng mga tao at ang isa ay nakaupo sa isang lumang upuan, tila natutulog. Isang mabilis na senyales mula kay Elias at agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Sa loob lamang ng ilang segundo, nailugmok nila ang 2 bantay, habang si Elias mismo ang humawak sa baril ng pangatlo bago ito nakaputok. Tahimik lang, mariin niyang sabi habang tinatanggal ang bala sa baril. Lumapit si Elias sa kulungan at nakita ang mga kabataang nakayuko, pagod na pagod at marumi ang kasuotan. Huwag kayong matakot, ligtas na kayo, malumanay niyang wika. Binuksan ni Temyong ang kandado gamit ang maliit na bakal at isa-isan lumabas ang mga bihag. May ilan na hindi makalakad, kaya't binuhat na lamang ng mga tauhan. Paglabas nila mula sa bodega, sinalubong sila nina Pedro at Ramon na dala na ang 2 naatali at walang armas na bantay mula sa harap. Mabilis silang naglakad pabalik sa direksyon ng mga sasakyan. Patuloy na nakikiramdam kung may paparating na reinforcement mula sa grupo ni Boss Ruel. Nang makasakay na silang lahat, pinaandar agad ni Elias ng sasakyan. Diretso tayo sa safe house sa bayan. Doon muna natin sila dadalhin bago ipasa sa mga pulis at sa mga pamilya nila. Utos niya. Pagdating nila sa bayan, sinalubong sila ng isang maliit na grupo ng mga pulis na kakilala ni Elias. Salamat sa tip mo, Elias. Sabi ng hepe habang tinutulungan ang mga kabataang mailigtas. Simula na to ng pagbagsak ni Ruel. Kapag nagsalita ang mga biktima, tuluyan na natin siyang mahuhuli. Habang pinapanood ni Elias ang mga kabataang isinasakay sa ambulansya, hindi niya maiwasang mapangiti sa kabila ng pagod. Alam niyang isang hakbang pa lamang ito, ngunit sapat na para bigyan siya ng pag-asa na matatapos din ang lahat ng panganib. Sa kanyang isip, malinaw ang susunod na hakbang,
tapusin ang operasyon ng grupo ni Boss Ruel at siguraduhing wala nang babalik na banta kay Amira at sa mga inosenteng tao sa paligid. Makalipas ang ilang linggo mula sa matagumpay na pagsagip sa mga bihag sa Sitio Malapad, unti-unting bumalik ang katahimikan sa mansyon. Ngunit kasabay nito, nagsimula ring magbago ang takbo ng buhay ni Amira. Hindi na lamang siya ang dalagang natagpuan ni Elias, na sugatan at takot. Ngayon, unti-unti na siyang nagkakaroon ng direksyon para sa sarili. Isang umaga, habang nakaupo siya sa veranda na may hawak na tasa ng mainit na tsokolate, nilapitan siya ni Elias. "Amira, may gusto akong pag-usapan sa iyo." Sabi nito, may bahagyang ngiti sa labi. "Nagpadala ako ng ilang papeles sa isang institusyon sa lungsod. Pinanggap ka nila sa isang scholarship program para sa mga kabataang galing sa malalayong lugar." Napanganga si Amira. Hindi makapaniwala sa narinig. "Sir, scholarship? Para po saan?" "Para sa kolehiyo," sagot ni Elias. "Kung tatanggapin mo, maaari kang mag-aral sa lungsod. Gusto kong magkaroon ka ng mas maraming oportunidad kaysa manatili lang dito na laging may banta mula sa mga taong gaya ni Boss Ruel." Natahimik si Amira, hawak pa rin ang tasa ng tsokolate. "Sir, hindi ko po alam kung kaya ko. Wala po akong karanasan sa buhay sa syudad. At paano po kung bumalik sila?" Tumango si Elias, nauunawaan ang kanyang alinlangan. "Kaya ko nang harapin sila. Ang tungkulin mo ngayon ay ayusin ang kinabukasan mo." Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Amira ang paghahanda. Tinuruan siya ni Rosa ng ilang kasanayang kakailanganin niya sa lungsod, mula sa pag-aasikaso ng sarili hanggang sa simpleng pamimili at pag-aayos ng budget. Minsan, si Mang Lando naman ang nagbibigay ng payo tungkol sa pag-iingat. "Hija, tandaan mo, hindi lahat ng ngumingiti sa'yo ay may mabuting intensyon. Pero hindi rin lahat ng seryoso ay masama. Makikilala mo yan sa pakiramdam mo." Habang lumalapit ang araw ng kanyang pag-alis, pinipilit ni Amira na masulit ang mga huling linggo sa mansyon. Naglilibot siya sa hardin, tumutulong sa kusina, at nakikipagkwentuhan sa mga bantay na matagal na niyang tinuturing na pamilya. May mga gabi ring magkausap sila ni Elias sa beranda. Pinag-uusapan ang mga plano niya sa hinaharap. "Kung sakaling matapos ko po ang pag-aaral, gusto ko pong bumalik dito at tumulong sa komunidad namin," sabi ni Amira isang gabi. "Gusto ko pong makita na ligtas na ang mga kababayan ko at may oportunidad din sila na umasenso." Ngumiti si Elias, halatang proud. "Iyan ang gusto kong marinig. Hindi lahat ay nakakaisip na tumulong pabalik sa pinagmula nila. Kapag dumating ang oras na yan, susuportahan kita." Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Maaga pa lang ay gising na ang lahat sa mansyon. Nakahanda na ang maleta ni Amira at si Rosa ay nagluto ng espesyal na almusal bilang pamamaalam. "Huwag mong kalimutan na may tahanan ka dito," wika ni Rosa habang niyayakap siya ng mahigpit. Si Mang Lando ay nag-abot ng maliit na kahon. "Pasalubong to, Hija. Maliit lang, pero galing yan sa puso ko." Pagbukas ni Amira, nakita niya ang isang maliit na kwintas na may palawit na hugis dahon. "Para lagi mong maalala ang bundok at ang mga taong nagmamahal sa iyo," sabi ni Mang Lando. Pagdating sa lungsod, sinalubong si Amira ng isang bagong mundo. Mataas na gusali, masisikip na kalsada at dagat ng mga taong nagmamadali sa kani-kanilang buhay. Sa unang linggo, hindi madali ang pagsasanay sa bagong kapaligiran. Ilang beses siyang naligaw at ilang beses ding naubusan ng pasensya sa haba ng pila sa mga terminal. Ngunit sa bawat suliranin, naaalala niya ang mga payo ng mga naiwan sa mansyon. Sa eskwela, nakilala niya ang iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang lugar. Sa una, mahiyain siya, pero kalaunan ay natutunan niyang makihalubilo at magbahagi ng kanyang karanasan. "Hindi ko ikinahihiya na galing ko sa kabundukan," madalas niyang sabihin. "Doon ko natutunan ang tunay na halaga ng pagtutulungan." Lumipas ang mga buwan at unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa sarili. Mas lumawak ang kanyang pananaw sa buhay at mas naging malinaw ang kanyang layunin. Tuwing makakatanggap siya ng tawag mula kay Elias o sulat mula kina Rosa at Mang Lando,
napapangiti siya dahil alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban ng kanyang buhay. At habang umuusad ang panahon, nagsimulang magbuklod ang dalawang mundo ni Amira, ang payak at mapayapang kabundukan at ang magulong ngunit puno ng oportunidad na lungsod. Alam niyang balang araw, magbabalik siya sa kanyang pinagmulan. Dala ang lakas, kaalaman at pag-asang natutunan niya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Makalipas ang 2 taon mula nang umalis si Amira sa mansyon upang mag-aral sa lungsod, malaki na ang ipinagbago ng kanyang buhay. Hindi na siya ang tahimik at takot na dalagang dinala ni Elias mula sa kagubatan. Ngayon, may kumpiyansa na siya sa sarili, mahusay magsalita at may mas malinaw na layunin sa buhay. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles para sa huling semestre ng kanyang kurso, nakatanggap siya ng tawag mula kay Elias. "Amira, bungad ng bilyonaryo. May magandang balita ako. Nalaman ko kung nasaan ang pamilya mo." Natigilan siya. Parang biglang huminto ang oras. "Paano niyo po nalaman?" tanong niya. Nanginginig ang boses. "Matagal ko nang pinapahanap sila. Nasa isang maliit na komunidad sa kabilang panig ng bundok, malapit sa bayan ng San Felipe. Ligtas sila," sagot ni Elias. Agad na pumatak ang luha ni Amira. "Gusto ko po silang makita. Matagal ko nang pinapangarap to. Bukas ng umaga, susunduin kita. Sasama tayo," tugon ni Elias. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe. Habang papalapit sa lugar, bumalik sa alaala ni Amira ang huling gabing nakita niya ang kanyang pamilya. Ang sigaw ng kanyang ina, ang pagtatangka ng kanyang ama na iligtas siya, at ang iyak ng kanyang bunsong kapatid. Pinipigil niya ang sarili na hindi lamunin ng lungkot ang mga alaala, ngunit naroon pa rin ang pananabik na makita silang muli. Pagdating nila sa maliit na komunidad, sinalubong sila ng ilang residente na may mababait na ngiti. "Kayo po ba ang galing sa lungsod?" tanong ng isang matandang lalaki. Tumango si Elias. "Hinahanap namin ang pamilya ni Amira." Mula sa likod ng isang kubo, lumabas ang isang babaeng may hawak na basket ng kamote, ang kanyang ina. Nang magtama ang kanilang mga mata, para bang nawala ang 2 taong lumipas. "Amira, anak," sigaw ng ina habang tinatakbo siya at niyakap ng mahigpit. "Nanay," halos mapasigaw sa iyak si Amira. Mahigpit na nakayakap at ayaw bumitaw. Lumapit ang kanyang ama, bagaman mas payat na at may ilang puting buhok na, at marahan siyang niyakap. "Anak, akala naming wala ka na. Buhay po ako, tay, at ligtas. Salamat kay Sir Elias," sabi niya habang nakatingin sa bilyonaryo. Sumilip mula sa pintuan ng kubo ang kanyang bunsong kapatid na si Lando. Mas matangkad na ngayon, ngunit bakas pa rin ang inosente nitong ngiti. "Ate Amira?" tanong nito at agad tumakbo upang yakapin siya. "Miss na miss kita, ate." Nagpasalamat ang pamilya kay Elias. "Hindi po namin alam kung paano kami makakabawi sa ginawa ninyo para sa anak namin," wika ng kanyang ama. "Hindi ninyo kailangang magbayad," sagot ni Elias. "Ang mahalaga ay buo na ulit kayo." Ilang araw na natili si Amira sa piling ng pamilya. Sa panahong iyon, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari mula nang mawala siya. Kung paano siya nailigtas ni Elias, kung paano siya nag-aral sa lungsod, at kung paano niya nalaman kung nasaan sila. Ikinuwento rin ng kanyang pamilya ang hirap ng kanilang pagtakas, ang paglipat-lipat ng tirahan upang hindi matagpuan ng grupo ni Boss Ruel, at ang pakikipagsapalaran para makapagsimulang muli sa komunidad na iyon. Bago bumalik si Amira sa lungsod, nagtipon-tipon ang kanilang pamilya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. "Anak, kahit saan ka dalhin ng kapalaran, tandaan mo may tahanan ka rito," sabi ng kanyang ina habang hinahaplos ang buhok niya. "At may tungkulin akong bumalik para tumulong," tugon ni Amira, bakas ang determinasyon sa kanyang boses. Pagbalik nila ni Elias sa sasakyan, tahimik lamang si Amira habang nakatanaw sa labas ng bintana. "Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan," mahina niyang sabi. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang mahalaga ay nakita mo muli ang pamilya mo. At balang araw, alam kong gagamitin mo ang natutunan mo para mas marami pang matulungan," sagot ni Elias nakangiti. Sa puso ni Amira,
alam niyang nagsisimula na ang panibagong yugto. Isang buhay na hindi na lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya at sa komunidad na matagal nang nangangailangan ng pagbabago. Pagbalik ni Amira sa lungsod, mula sa muling pagkikita sa kanyang pamilya, hindi na siya mapakali. Laging pumapasok sa isip niya ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kalagayan ng komunidad, ang kawalan ng maayos na paaralan, malayong klinika at limitadong kabuhayan. Habang nasa klase, nahuhuli siyang nakatitig sa malayo, iniisip kung paano makatutulong. Isang gabi, matapos ang kanyang online class, pinawagan niya si Elias. "Sir, may gusto po sana akong pag-usapan," sabi niya. Halata ang seryosong tono. "Tungkol saan?" tanong ni Elias mula sa kabilang linya. "Tungkol po sa komunidad namin. Gusto ko pong magsimula ng isang proyekto na makatutulong sa kanila, kahit maliit lang sa simula." Ilang sandali ng katahimikan bago sumagot si Elias. "Maganda yan, Amira. Kung handa ka, handa rin akong tumulong." Makaraan ang ilang linggo, bumalik si Amira sa kanilang lugar, kasama si Elias at ilang tao mula sa kanyang foundation. Ang unang hakbang, suriin ang pangangailangan ng komunidad. Pinulong nila ang mga residente sa ilalim ng punong mangga. "Gusto naming marinig mismo sa inyo kung ano ang pinakakailangan ninyo," wika ni Elias. Isa-isang nagsalita ang mga tao. "Sir, malaking tulong po kung may maayos na paaralan para sa mga bata," sabi ng guro na matagal nang nagtuturo sa ilalim ng kubong may bubong na pawid. "At sana may klinika para hindi na kami bumaba pa sa bayan kapag may nagkakasakit," dagdag ng matandang babae. May mga kababaihan ding humiling ng training para sa kabuhayan, gaya ng paghahabi at pag-aalaga ng hayop. Mula sa tala ng mga pangangailangan, nagpasya sina Elias at Amira na unahin ang pagtatayo ng maliit na gusaling may 2 silid-aralan na maaari ring gawing lugar para sa pangkalusugang serbisyo. "Dito natin sisimulan," sabi ni Elias. "Kapag natapos ito, mas madali nang magsunod-sunod ang iba pang proyekto." Sumunod na buwan, dumating ang mga materyales at manggagawa. Ang buong komunidad ay tumulong. Ang mga kalalakihan ay nagbuhat ng kahoy at yero. Ang mga kababaihan ay nagluto para sa lahat. At ang mga kabataan ay tumulong sa paglilinis ng lugar. Isa't umaga, habang bitbit ang balde ng tubig para sa mga manggagawa, napangiti si Amira. "Sir, ibang saya po pala kapag nakikita mong nagtutulungan ang lahat para sa iisang layunin," sabi niya kay Elias. "Iyan ang diwa ng komunidad, Amira. At iyan din ang gusto kong matutunan mo, na hindi lang salapi ang puhunan, kundi oras, malasakit at pakikipagkapwa," tugon ni Elias. Pagkalipas ng 3 buwan, natapos ang gusali. Ginawa nilang espesyal ang inaugurasyon. May simpleng programa, may awitin mula sa mga bata at may pasasalamat mula sa mga matatanda. Ngayon, hindi na lang tayo basta umaasa sa kabutihang loob ng iba. Wika ng guro sa harap ng lahat. Meron na tayong simula para sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi doon nagtapos ang proyekto. Sunod nilang sinimulan ang training program para sa kababaihan. Paggawa ng mga produkto mula sa lokal na hibla, paggawa ng tinapay at paghahalaman. Kung matutunan nila to, magkakaroon sila ng dagdag na kita, sabi ni Amira habang ipinapakita ang sample ng mga produkto sa mga dumalo. Maging si Lando, kapatid ni Amira, ay sumali sa proyekto. Tinuruan siya ng isa sa mga tauhan ni Elias ng simpleng carpentry. "Ate, kapag marunong na ako, tutulong ako mag-ayos ng mga bahay dito," sabi ni Lando na puno ng sigla. "Iyan ang gusto kong marinig." Nakangiting sagot ni Amira. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nakita ang pagbabago sa komunidad. Mas marami ng bata ang pumapasok sa paaralan. May regular na check-up mula sa volunteer nurses at may ilang kababaihan na nagsimula ng magbenta ng mga hinabing produkto sa bayan. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Elias sa veranda ng bahay na pansamantalang tinutuluyan nila sa lugar, nagsalita si Amira. "Sir, hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng tulong ninyo. Pero nangangako po ako, hindi ito ang katapusan.
Ito ang simula. Tumingin si Elias sa kanya, may bahagyang ngiti, ngunit puno ng kumpiyansa. Amira, ang tunay na pagbabalik ay hindi sinusukat sa salapi. Nasa puso at gawa iyon. Sa nakikita ko, natutupad mo na iyon. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang bagong tayong gusali na pinagliliwanagan ng buwan, alam nilang pareho na nagsimula na ang mas matagal at mas makabuluhang laban. Ang laban para sa isang komunidad na kayang tumayo sa sarili at may pag-asang magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. Isang hapon, habang abala si Amira sa pagbibigay ng lecture sa mga kababaihan tungkol sa pagpepresyo ng kanilang mga produkto, dumating si Temyong na halatang nagmamadali at may dala na namang balita. "Amira, Sir Elias, may masamang usap-usapan sa bayan." Sabi nito, halos hinihingal. May isang lalaking nakikitang naglilibot sa mga kalapit na barangay at sinasabi ng mga nakakakita na kahawig niya ang isa sa mga lider na hindi nahuli noong operasyon laban kay Boss Ruel. Natigil ang pagtuturo ni Amira. "Sigurado ka ba, Temyong?" tanong niya. Pilit na tinatago ang kaba sa kanyang tinig. "Oo, at mukhang hindi lang basta naglilibot. May mga taong nagsasabing, nagtatanong-tanong siya kung saan ka raw nakatira ngayon." Nang mabalitaan ni Elias ang lahat, agad niyan ipinatawag ang isang pulong sa gusaling ginagamit nila bilang opisina ng proyekto. "Kung totoo ang balita, hindi tayo pwedeng magpabaya. Malamang sinusubukan niyang alamin kung paano siya makakaganti." Seryosong wika ni Elias. "Sir, baka naman hindi siya magtagumpay. Marami na po tayong kakampi dito," sabi ni Mang Lando na dumayo mula sa mansyon para maghatid ng supply. Umiling si Elias. "Hindi natin alam kung gaano kalaki ang natitira sa grupo nila. Mas mabuti nang maging handa kaysa magsisi." Ilang araw matapos ang pulong, may nangyaring hindi inaasahan. Habang pauwi si Amira mula sa paaralan na itinayo nila, may napansin siyang isang lalaking nakatayo sa may lilim ng puno malapit sa kalsada. Nakaitintong jacket kahit mainit ang panahon at nakasombrero na halos tinatakpan ng muka. Nang magtama ang kanilang paningin, bigla itong tumalikod at naglakad palayo. Kinagabihan, ikinwento ni Amira kay Elias ang nakita. "Hindi ko po alam kung siya yung tinutukoy ni Temyong, pero iba ang pakiramdam ko," sabi niya, habang mahigpit na nakahawak sa tasa ng tsa. "Bukas ng umaga, kakausapin ko ang hepe ng pulis dito. Kailangan nating ipaalam para madagdagan ang pagbabantay," tugon ni Elias. Kinabukasan, nakipagpulong si Elias at ang hepe ng pulis sa lugar. "Maglalagay kami ng 2 tauhan sa paligid ng paaralan at 3 sa komunidad," sabi ng hepe. "Pero kung mas magiging peligroso ang sitwasyon, inirerekomenda kong sumailalim muna si Amira sa pansamantalang Witness Protection Program." Nagkatinginan sina Elias at Amira. "Sir, ibig sabihin, aalis ako dito?" Mahina niyang tanong. "Pansamantala lang, Amira. Kapag nahuli ang taong yon, makakabalik ka na," paliwanag ng hepe. Ilang araw ang lumipas at sa kabila ng pagbabantay ng mga pulis, may mga ulat pa rin ng lalaking nakikita sa paligid. Minsan ay malapit sa palengke, minsan naman ay nasa gilid ng kalsadang papunta sa proyekto. Hindi na nagdalawang isip si Elias. Kinausap niya si Amira isang gabi. "Hija, bukas aalis ka muna. May ligtas na lugar na paghahatiran sa'yo. Kasama ang mga tauhan ko, mas mabuti na ang sigurado." Hindi madaling tanggapin ni Amira ang desisyon. "Sir, paano po ang proyekto? Paano po ang mga tao dito?" "Patuloy ito," sagot ni Elias. "Ako at ang mga tao natin ang bahala. Ang mahalaga, ligtas ka para makabalik ka sa tamang oras." Kinabukasan, bago magbukang liwayway, maingat na umalis si Amira sakay ng isang SUV, asama ang 2 tauhan ni Elias at isang babaeng liaison officer mula sa Witness Protection Unit. Habang binabaybay nila ang daan palabas ng komunidad, tumingin siya sa salamin at nakita ang mga batang estudyanteng kumakaway, pati ang ilang kababaihang kasama niya sa training. Pinipigil niya ang luha, ngunit mahirap iwasan ang bigat sa dibdib. Sa mga sumunod na linggo,
Patuloy ang operasyon ng mga pulis upang mahuli ang lalaking tinutukoy. Hanggang isang gabi, nakatanggap ng tawag si Elias mula sa hepe. Sir, nahuli na namin. Nasa kustodiya na. Sigurado kaming siya ang matagal na ninyong hinahanap. Isa sa mga pangunahing tauhan ni Boss Ruel. Hindi nagtagal, bumalik si Amira sa komunidad. Nang makita siya ng mga tao, sinalubong siya ng yakap at ngiti. Akala namin matatagalan bago ka bumalik, sabi ng guro sa paaralan. Hindi ko kayo matitiis, tugon ni Amira. At mas lalo akong determinado ngayon na tapusin ang lahat ng sinimulan natin. Sa gabing iyon, habang magkasamang nakaupo sina Amira at Elias sa labas ng bagong tayong silid-aralan, tinanaw nila ang mga ilaw ng buong komunidad. Natapos na ang isang kabanata ng panganib, wika ni Elias. Pero alam ko, Amira, marami ka pang haharapin sa hinaharap. Ngumiti si Amira at tumango. Oo sir, pero ngayon, mas handa na ako. At hindi na ako basta matatakot dahil alam kong may mga taong handang lumaban kasama ko. Makalipas ang ilang buwan, mula nang tuluyang mahuli ang natitirang panganib mula sa nakaraan ni Amira, isang bagong kabanata na ang tuluyang niyang niyakap. Hindi na siya basta isang waitress na minsang nagbigay ng kanyang huling pagkain. Isa na siyang simbolo ng pag-asa at pagbabagong loob para sa maraming taong dumanas ng kahirapan at kawalan ng boses. Sa sentro ng kanilang komunidad, tumayo ang isang bagong itinayong gusali, isang Community Learning and Livelihood Center na pinondohan ng opisyal na foundation ni Elias. Sa itaas ng pintuan nito, may nakaukit na pangalan, Amira Women's and Youth Empowerment Center. Ano pong pakiramdam niyo, Miss Amira? Sitanong ng isang batang babae habang hawak ang kanyang notebook. Tila nag-i-interview para sa proyekto sa klase. Ngumiti si Amira at marahang tinapik ang balikat ng bata. Parang panaginip, pero masarap sa pakiramdam kapag alam mong may naitulong ka. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa buong paligid mo. Ang mga kababaihang dating walang kabuhayan ay ngayon may kanya-kanyang pwesto na sa palengke o di kaya'y tumutulong sa pagtuturo sa mga mas batang kasapi ng komunidad. Si Aling Fe, na dati nag-aalangan sa sarili, ay isa ng lider ng kooperatibang nag-e-export ng mga tinatawag nilang Amira bags, mga recycled handmade bags na gawa ng mga kababaihan mula sa komunidad. Hindi ko inakala na sa edad kong ito, makakapagpadala pa ako ng produkto sa ibang bansa. Biro ni Aling Fe habang pinapakita ang email na may order mula sa isang customer sa New Zealand. Kung hindi dahil sa iyo, Amira, hindi ko matututunan tong lahat. Nakahinga ng malalim si Amira habang nakatingin sa mga taong abala sa kani-kanilang gawain sa center. Minsan siyang napaluha habang inaalala ang lahat ng pinagdaanan. Ang lamig ng bangketa sa gabi, ang gutom, ang takot at ang araw na ibinigay niya ang huling pagkain niya sa isang estanghero. Kung hindi siguro kita nakita noong araw na yon, bulong niya sa sarili habang pasulyap kay Elias, na papalapit dala ang 2 tasa ng kape. Para sa direktor ng center, bati ni Elias habang inabot ang tasa sa kanya. At para sa mentor ng mentor, sagot ni Amira sabay ngiti. Akala ko dati, ikaw na ang tumulong sa akin. Pero habang tumatagal, mas naiintindihan kong hindi lang basta tulong ang ginawa mo. Tinuruan mo akong maniwala sa sarili ko. Umupo si Elias sa tabi niya. Hindi ko yun magagawa kung wala kang lakas ng loob. Ang daming piniling hindi magbago kahit binigyan ng pagkakataon. Pero ikaw, Amira, pinili mong magsimula muli. Dumating ang araw ng selebrasyon para sa unang anibersaryo ng center. Maraming bisita ang dumalo, mga mayor, opisyal mula sa DSWD, mga NGO at ilang international donors. Sa entablado, pinawag si Amira upang mansalita. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang mikropono. Pero nang makita niyang nakaniti si Elias, sa unang hilera, unti-unti siyang naging kampante. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao, panimula niya. Pero kung may natutunan po ako sa nakaraang taon, ito po yon. Minsan ang pinakawalang-wala ang siyang may pinakamalakas na dahilan para tumulong sa iba. Hindi dahil may sobra siya, kundi dahil alam niya kung paano ang pakiramdam ng wala. Tumahimik ang buong bulwagan. Dati po akong waitress.
Walang savings, walang koneksyon, walang pamilya. Pero isang araw, may isang estanghero na binigyan ko ng pagkain. Hindi ko alam, bilyonaryo pala siya. Pero mas mahalaga po sa akin, hindi yung pera niya, kundi kung paano niya ako tinuruan. Tinuruan niya akong tumayo, magpakatatag at tumulong sa iba. Kaya nandito po ako ngayon para ibalik yun sa iba. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. Kumayo si Elias at sa unang pagkakataon tumulo ang luha sa kanyang mga mata sa harap ng publiko. Ilang araw matapos ang selebrasyon habang naglalakad si Amira sa gilid ng palayan kung saan nagsimula ang isa sa mga bagong proyekto para sa agrikultura, isang batang lalaki ang lumapit. Ate Amira, totoo po ba yung sabi nila na magiging mayor kayo balang araw? Tanong nito, inosente ang mga mata. Napangiti si Amira. Hindi ko alam, pero kung iboboto mo ako, baka magbago ang isip ko. Basta po, kapag ako naging presidente, kayo ang gagawin kong sekretarya. Sigaw ng bata habang tumakbo palayo. Tumawa si Amira, pero sa likod ng halakhak ay isang matatag na desisyon. Hindi man niya pinlano, alam niyang hindi ito na ang wakas. Isa lang ito sa panibagong simula ng mas malawak pang misyon. Isang hapon, habang nasa opisina siya, isang liham ang dumating mula sa isang international human rights organization. Inimbitahan siya bilang guest speaker sa isang conference sa Geneva. Ikaw ang napili naming tagapagsalita para sa Southeast Asia. Ang iyong kwento ay patunay na kahit sa gitna ng kahirapan, ang malasakit at pag-asa ay makakalikha ng tunay na pagbabago. Habang binabasa niya ang liham, may kumatok sa pinto. Miss Amira, may naghahanap po sa inyo. Isang batang babae, mukhang bagong dating. Lumabas si Amira at nakita ang isang payat na dalagita. May dalang maliit na bag at kalong ang kapatid. Ate, pwede po bang sa akin na lang po yung tirang pagkain nyo? Mahina nitong tanong. Halos kapareho ng mismong tanong na minsang binitiwan ni Amira noon.